Pagpapatuloy ng kwento chapter 886 to 895. Lumaktaw palapit ang dalaga, kasabay ng sariwang hangin tila sumabay sa kanyang pagdating. Huminto siya sa likod ni Zufan, namumula at mahinhin ang anyo, parang isang inosenteng dalagang walang bahid ng mali siya. Natigilan ang mga gwardya sa nakita at napatingin ng may pagkalito. Dahil sa mga titig nila, lalo lamang naging mailap ang dalaga at nagtago sa likod ni Zufan, parang batang kapatid na walang alam sa kasamaan ng mundo at umaasa sa proteksyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang kanyang mahinhing kilos ay kusang nagbigay sa mga tao ng pagnanais na protektahan siya. Natulala si Zufan. Lintik bihasa pala ang babaeng ito sa pakikitungo sa mundo at mas magaling pang umarte kaysa sa akin. Naalala pa niya ang marahas nitong asal kanina lamang. Ngunit hindi na siya kumibo. Pareho silang nasa alanganing sitwasyon, kaya pinilit niyang ngumiti at kumalma. Makalipas ang ilang sandali, natauhan ang mga gwardya. Dito ba siya titira? Tanong ng isa habang nakaturo sa dalaga. Opo, mahinhing sagot ng dalaga na halos nagpahupa sa tensyon ng mga gwardya. Napabuntong hininga muna ang gwardya bago muling nagsalita. Sino kayong dalawa? Bakit pareho kayong galing sa Western Lands? Siya ay magsasalita pa sana si Zufan upang mag-isip ng maayos na pagkakakilanlan para sa dalaga, ngunit naunahan siya nito. Asawa ko siya. Magkasama kaming nanggaling sa Western Lands. Ha? Ano? Tumango ang mga lalaki, ngunit agad ding natigilan. Asawa mo siya. Bakit? May problema ba roon? Nakangiting sagot ng dalaga. Pagkatapos ay hinila niya ang natutulalang si Gu Santong palapit. Tignan ninyo, malaki na ang anak namin. Lubos na nabigla ang inspection team, samantalang si Zufan ay tuluyang nawalan ng masabi. Hoy, babae! Kanina gusto mo akong saksakin, tapos ngayon asawa mo na ako. Tumitig ang dalaga kay Zufan na may banta sa mga mata. Makisabay ka sa kwento kung hindi, anak mo ang unang mapapahamak. Napailing si Zufan sa isip. Hindi siya nag-aalala para kay Gu Santong, alam niyang walang magagawa ang dalaga rito. Ngunit mahirap pa rin ang sitwasyon. Hindi niya basta matatawag na asawa ang isang estrangherang babae. Kahit peke lamang iyon, mabigat para sa kanya dahil isa lang ang babaeng laman ng kanyang puso. Ayaw niyang dumisan kahit sa salita ang alaala nito. Tinitigan ng gwardya ang kakaibang Perez. Miss, nasa ika-5 antas lang siya ng Radiant Stage, samantalang ikaw ay nasa ika-8 antas ng Ethereal Stage. Hindi nila ito maintindihan. Sa mundong pinaghaharian ng lakas, ang lalaki ang karaniwang nangingibabaw. Ang kapangyarihan ang batayan ng katayuan. Bihirang-bihira ang babaeng pipili ng mas mahina sa kanya. Sa lakas mo, mukhang mahalagang tao ka sa Western Lands, sabi ng gwardya. Nagbuo ka ba ng harem para palakasin ang yin mo at mag-dual cultivate? Namula ng todo ang dalaga. Ano? Ikaw ang may harem. Pamilya kami at may anak. Paano ko magagawa ang ganoong kababuyan? Ngumisi ang gwardya. Sa mundong ito, ginagawa ng tao ang lahat para sa kapangyarihan. Hanapin niyo ang buong bahay. Yes, sir. Nagkalat ang mga gwardya upang maghanap. Naging balisa ang dalaga. Napabuntong hininga si Zufan. Kahit ako, mahirap paniwalaan ang kwento natin dahil sa agwat ng cultivation natin. Lumipas ang isang oras. Bumalik ang mga gwardya at umiling. Wala silang nakita. Hindi pa rin makapaniwala ang pinuno na iisang lalaki lang ang kasama ng napakalakas na babaeng ito. Ngumiti si Zufan at yumuko. Senior, huwag po ninyong paniwalaan ang sinabi niya. Hindi ko po siya asawa. Ano? Kumunot ang noo ng gwardya. Nanigas ang dalaga. Ipinagkakanulo ba niya ako? Kung hindi, sino siya? Bakit siya nandito? Huminga ng malalim si Zufan. Ang totoo, pinsan ko siya. Hinahabol kami ng aming angkan kaya napilitan kaming tumakas. Pinsan? Kung gayon, bakit sinabi niyang asawa mo siya? Kinabahan ng dalaga. Nag-isip si Zufan bago sumagot. Gusto niya akong maging asawa ngunit may mahal na akong iba. Walang ibang babae ang maaaring pumalit sa kanya. Nagbibiro lamang siya kanina. Tumahol ang gwardya. Sabihin mo ang buong katotohanan o ipaaresto ko siya. Tumango si Zufan. Lumaki kaming magkasama ng pinsan ko at hindi kami mapaghiwalay.
Alam kong mahal niya ako, pero hindi ko matanggap ang damdamin niya. Mas mataas ang talento at cultivation niya kaysa sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat. Tumango ang mga gwardiya. Kitang-kita naman. Nagpatuloy si Zufan. Kalaunan, nakilala ko ang isang babae sa Ultimate Clarity Sect. Nagpakasal kami at nagkaanak. Ngunit ikinagalit iyon ng sekta at hinabol kami. Kailangan kong tumakas papunta sa Central Area kasama ang anak ko. Buti na lamang at sumama ang pinsan ko, kung hindi ay matagal na kaming patay. Humarap siya sa dalaga. Pinsan, may mahal na akong iba. Ang pagmamahal mo Hindi na niya natapos. Napabuntong hininga siya at umiwas ng tingin. Napabuntong hininga rin ang mga gwardiya. Isang love triangle pala. Umiling ang pinuno. Sayang naman. Napakaganda at napakalakas niyang babae, pero nahulog sa lalaking malayo sa antas niya. Tumango ang isa pa. Malinis ang bahay. Kung magnanakaw sila, hindi sila gagawa ng napakakomplikadong kwento. Napatingin silang muli sa dalawa. Si Zufan ay mukhang puno ng guilt. Samantalang ang dalaga ay nakatitig lamang sa kanya, parang nawawala sa sariling damdamin. Nagkibit balikat ang mga gwardiya. Mukhang totoo nga. Pagkatapos ay umubo ang pinuno. Okay. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ninyo. 3 lang ba kayo rito? Ano ang mga pangalan nyo? Ako po si Guifan, sagot ni Zufan habang nakayuko. Ang anak ko ay si Gusantong at ang pinsan ko Sumulyap siya sa dalaga. May kung anong pait sa puso nito habang nagsasalita. Ako si Gukinyan. Naitala na. Isinulat ng gwardiya ang impormasyon sa Jade Slip. Mula ngayon, kayo na ang may-ari ng bahay na ito. Kapag may kahina-hinalang tao kayong makita, agad ninyong i-report sa Flying Cloud Manor. Sumigaw lang kayo at re-responde agad ang patrol. Yumuko si Zufan. Maraming salamat po, Senior. Pero sino po ang mga kahina-hinalang tao? Natawa ang gwardiya. Hindi mo alam? Ngumisi siya. Mga palaboy, pagalagala, mukhang tuso, kahina-hinala, at parang may tinatagong kasalanan. Kapag may nakita kang ganoon, magsumbong ka agad. Opo, naintindihan ko Tumango si Zufan. Tumawa ang gwardiya at iwinagayway ang kamay. Mga kapatid, sa susunod na bahay naman. Tignan natin kung saan pa makakapagtago ang mga magnanakaw. Habang papalayo ang halakhakan ng mga gwardiya, at unti-unting naglalaho ang kanilang mga aura, sabay na napabuntong hininga ang 3 sa ginhawa. Ngayon, isara mo ang pinto at palabasin mo na siya. Pumalakpak si Zufan habang nagsasalita. Nagising si Gusantong at agad hinila palabas ang dalagang nagpanggap na kanyang ina. Hindi siya gumamit ng lakas, umaarte lamang siya bilang isang bata. Kung hindi, madali niya itong maitatapon palabas. Nagulat ang dalaga. Ano ang ginagawa ninyo? Ano raw, singhan ni Zufan habang nakatitig sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Senior? Kapag may nakita kaming palaboy, dagdag ni Gusantong. Pagalagalan. Kahina-hinala At mukhang may tinatagong kasalanan, sabay nilang tinapos habang nakatitig sa dalaga. Anumang kahina-hinalang tao ay dapat i-report sa Flying Cloud Manor. Magpasalamat ka at pinapalabas ka lang namin. Walang pag-aalinlangang itinulak nila siya palabas at agad isinara ang pinto. Natulala ang dalaga hanggang sa tuluyan siyang mapunta sa labas. Ngunit nang makita niyang sarado na ang pinto, sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Sinipa niya ito ng malakas. Bam! Hinawakan ng mag-ama ang pinto at kunwaring natulak pa atras dahil sa lakas ng sipa. Nagpanggap silang takot. Ano bang ginagawa mo? Nasa kanto pa lang ang mga gwardiya. So what? Malamig na sagot ng dalaga habang nanlilisik. Sapat na ang oras para patayin ko kayong dalawa. Nagkunwaring nanginig si Zufan sa takot. Ate, hindi naman tayo magkakilala. Matagal na kaming palaboy ng anak ko bago kami nakarating sa Central Area. Tumakas kami mula sa pag-uusig ng Western Lands para magsimula ng bagong buhay. Ayaw namin ng gulo. Hindi ko alam kung konektado ka sa hinahanap ng mga gwardiya. Pero para sa kaligtasan namin, umalis ka na. Isipin mo na lang nakabayaran ito sa pagliligtas namin sayo. Huwag mo kaming idamay. Matamang tumitig ang dalaga sa kanilang dalawa habang kinakagat ang labi.
Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong. Hoy, totoo ba ang sinabi mo? Alin doon? Tungkol sa asawa mo. Pinaghiwalay ba kayo ng sekta? Nasaan ang asawa mo? Nagulat si Zufan. Hindi niya inakalang sa gitna ng delikadong sitwasyon ay iyon pa ang itatanong nito. Ngunit iyon din ang sugat na matagal nang dinadala niya. Biglang umisi si Zufan. As if gawa-gawa ko lang iyon para maniwala sila. Iniwan ko ang asawa ko para sa mas magandang kinabukasan. Sagabal lang siya sa buhay ko. Siguro masaya na siya ngayon. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Walang hiya ka. Galit na galit ang dalaga. Papatayin kita para sa asawa mo. Muling tumapat ang kanyang espada sa lig ni Zufan. Agad na itinaas ni Zufan ang mga kamay. Sandali. Kapag umatake ka ngayon, maririnig ka ng mga gwardiya. At ako ang nagligtas sa'yo. Ang pag-atake sa akin ay sukdulang kawalang utang na loob. Humph! Nanginginig ang espada sa galit. Palalampasin kita ngayon. Pero ipagdasal mong hindi na tayo muling magkita. Mabilis siyang lumipad palayo sa gabi habang sumisigaw. Hindi ako mananatili kahit isang segundo sa bahay ng isang walang hiya. Baka maging kasing sama mo pa ako. Habang pinapanood nilang maglaho ang kanyang anyo sa kalangitan at unti-unting humina ang kanyang mga mura, nagpalitan ng tusong ngiti ang mag-ama. Dad, hahayaan mo na lang ba siyang umalis matapos natin siyang iligtas? Tanong ni Gusantong. Umalis? Tinaasan siya ng kilay ni Zufan. Saan siya pupunta? Nagpatuloy siya. Nakalimutan mo ba kung bakit narito ang mga gwardiya? Sinusulid nila ang buong lungsod. Gusto ng Flying Cloud Manor na mabantayan ang bawat sulok at bawat mamamayan. Ang mga tavern ang pinakamadaling mabantayan. Wala siyang mapagtataguan. Tumawa si Zufan. Hayaan siyang umalis? Ha ha ha. Hanggat nasa Flying Cloud City siya, babalik at babalik siya rito. Wala siyang ibang pagpipilian. Tumango si Gusantong ngunit nagtanong pa. Kung ganoon, bakit pa natin siya pinalayas? Ngumiti si Zufan. Iyan ang psychological warfare. Isang hakbang paatras, dalawang hakbang pasulong. Kuminang ang kanyang mga mata. Hindi natin siya pinalayas dahil sa kanya, kundi dahil sa mga taong nasa likod niya. Pag-isipan mo. Dahil iniligtas natin siya at itinago, maaaring isipin ng mga kasamahan niya na may sariling pakay tayo. Baka isipin nilang kakampi tayo ng mga gwardiya at ginagamit natin siya bilang pain. Mas mahihirapan tayong makuha ang tiwala nila. Pero mayong pinalayas natin siya, mukha tayong ordinaryong cultivators na umiiwas lang sa gulo. Habang tumatagal at lalo silang naiipit sa pagbabantay ng mga gwardiya, mapipilitan silang gamitin tayo. Umiti siya ng mapanganib. Samantalang ang totoo tayo ang gumagamit sa kanila. Nagliwanag ang mukha ni Gusantong. Gets ko na. Alam mong wala siyang mapupuntahan, kaya pinalayas mo siya para mapilitan ang mga taong nasa likod niya na lumapit sa atin. Eksakto. Isinara ni Zufan ang mabigat na pinto. Ngayon, oras na lang ang kailangan. Pagkatapos ay dinala niya si Gusantong sa likod bahay. Youth Sanzi, saan ka ba nagpunta nitong nakaraang 3 araw? Sa iba't ibang lugar sa lungsod, sagot ng bata. Pero dahil bata ang tingin nila sa akin, maraming lugar ang hindi ako pinapasok. At sinabi mong bawal akong gumamit ng dahas eh. Ngumiti si Zufan. Bukas sasamahan kita. Talagang natuwa si Gusantong. Talaga? Siyempre. Ngumiti si Zufan. Naghihintay lang naman tayo ng balita, kaya pwede muna tayong mag-relax. Labis ang saya ni Gusantong. Kinabukasan, dinala siya ni Zufan sa lahat ng kilalang lugar sa Flying Cloud City. Namasyal sila at naglibang, walang iniisip na iba. Sa ikatlong araw, kumain sila ng mga kilalang pagkain at mamahaling putahe, ninanamnam ang pambihirang pagkakataong mag-ama silang magkasama ng payapa. At nagpatuloy iyon sa loob ng 10 araw. Walang alalahanin. Walang problema. Ngunit sa ika-10 gabi, habang pauwi si Gusantong na masayang tumatalon at si Zufan ay nakangiti sa likod niya, bigla silang natigilan. Naroon muli ang parehong dalaga mula 10 araw ang nakalipas. Ngunit ngayon, mas lantad ang pagkapagod at panghihina nito. Nag-alinlangan ito nang makita sila. Nagkunwaring nagulat si Zufan.
Ano ang ginagawa mo rito? Huwag kang sumigaw. Biglang lumabas ang jade sword nito at itinapat kay Zufan. Ngunit kahit galit ang anyo nito, may halatang pagkapahiya sa boses. Makinig ka. Mula ngayon dito na ako titira. Hindi mo ako pwedeng palayasin o isumbong. Kapag sinubukan mo, papatayin kita. Sa isip ng mag-ama, pareho silang napangisi. Napilitan talaga siyang bumalik. Sa isang lungsod na may soul harmony patrols, paano makapagtatago ang isang ethereal stage cultivator? Sa halip na magpakumbaba at makiusap para sa matutuluyan, para pa siyang tulisan na ng agaw ng bahay. Napabuntong hininga si Zufan. Miss, naiintindihan kong bumalik ka. Pero pwede bang huwag mo kaming sigawan? Hindi ako mahilig sa gulo. Pero dahil hawak mo ang buhay namin, wala akong pagpipilian. Sandali siyang tumigil. Pero nasaan na ang mahinahon at mabait na dalagang nakita namin 10 araw ang nakalipas? Tumingin siya rito ng diretsyo. Paano ka naging isang mataray na babae na handang mangagaw ng bahay ng iba? Nanginginig ang dalaga. Nasaktan siya sa mga salita nito. May gana ka pang sabihin yan matapos mo akong palayasin. Sumigaw siya sa galit. Alam mo ba ang pinagdaanan ko nitong 10 araw? Parang daga akong nagtatago sa mga lansangan. Takot na takot ako na baka bawat taong makasalubong ko ay magsumbong sa mga gwardiya. Hindi ako makapasok sa tavern. Hindi ako makatuloy sa ibang bahay. Napakalaki ng Flying Cloud City, pero wala akong lugar na mapagtaguan. Takbo lang ako ng takbo. Takot te. Laging takot te. Kung hindi ako bumalik dito, matagal na nila akong nahuli. Nanginginig ang kanyang boses. At ngayon tatawagin mo akong mataray. Tuluyan siyang napaiyak. Tahimik na napabuntong hininga si Zufan. Siya rin naman ang sumira ng sariling daan palabas. Ngunit kailangan niyang malasap ang desperasyon sa lansangan bago siya kusang bumalik dito. Ang kwartong ito ay sayo na mula ngayon, pinsan. Dahan-dahang binuksan ni Zufan ang pinto, ipinakita ang parehong kama kung saan siya dati ginamot habang pabirong nagsasalita. Bahagyang umuso ang babae at tinitigan siya ng may malalim na pasasalamat. Matapos gumala sa mga lansangan na parang ligaw na aso sa loob ng ilang araw, muli siyang nakabalik sa lugar kung saan siya minsang nakapagpahinga ng payapa. Kahit sino ay maaantig sa sandaling iyon at mararamdaman na ang lugar na iyon ay tila tahanan. Sa isang magarang kumpas, pinapasok siya ni Zufan bago tumalikod upang umalis. Habang pinagmamasdan siyang palayo, sumigaw ang babae, nakita ko kayo ng anak mo na naglilibot at nagsasaya sa bayan nitong mga nakaraang araw. Huminto si Zufan at kumunot ang noo habang lumilingon. Bakit, bawal ba? Mabuti kang ama sa anak mo, sabi ng babae. Sa 10 araw ninyong pag-ikot sa Flying Cloud City, kitang-kita kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Sumagot si Zufan, natural lang iyon sa isang ama. Ano nang masama roon? Pero sinabi mong iniwan mo ang asawa mo. May pagdududa sa mukha ng babae. Sa sobrang lapit niyo ng anak mo, mahirap paniwala ang kaya mong gawin yon sa ina niya. Bahagyang pumikit si Zufan. Magkaiba ang babae at anak. Malinaw sa mga lalaki ang pagkakaibang iyon. Ano bang alam ng isang sisiw na hindi pa nakakalabas sa itlog? Inikot ni Zufan ang mga mata niya at naglakad palayo. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, baka sa kanyang mga mata ang lungkot habang bahagya siyang umiling. Nagalit ang babae sa pang-aasar, ngunit habang iniisip niya ito, napansin niyang pabago-bago si Zufan, parang may malalim itong itinatagong lihim. Hindi siya pumasok sa silid. Sa halip, naglakad siya papunta sa likod ng bahay. Nakabitin ang buwan sa kalangitan sa ibabaw ng dagat ng mga bituin, nagbibigay liwanag sa gabi. Sa bakuran, nakaupo si Gusantong sa isang batong mesa, abala sa paglalaro ng kahoy na laruan at mukhang napaka-cute. Kahit 3 siglo na ang edad nito, hindi nagbago ang pagiging musmos nito. Lalo na nitong mga nakaraang araw, dahil mas pinili ni Zufan ang pamamasyal kaysa trabaho, muli niyang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Dahil doon, lumabas muli ang batang matagal niyang itinago sa sarili at nagpabili pa siya ng mga laruan. Masayang-masaya siya sa paglalaro nang biglang may babaeng lumapit mula sa likuran. Kumunot ang noo ni Gusantong ngunit nagpanggap na walang napansin at nagpatuloy sa paglalaro. Paulit-ulit siyang sinabihan ni Zufan na magpanggap bilang inosenteng bata. Gusantong, tama ba? Ngumiti ng maliwanag ang babae habang tinitingnan ang laruan niya. Wow, ang ganda!
Binili ba yan ng tatay mo para sa'yo? Sinulyapan siya ni Gu Santong at malamig na sumagot, sabihin mo na ang pakay mo o matulog ka na lang. Napatigil ang babae, nanginginig ang mukha sa inis. Bakit napakasungit nito? Sandali, hindi naman kasalanan ng bata. Masamang impluensya lang ng tatay niya. Kailangan kong magtimpi. Pinakalma niya ang sarili at mumiti. Santong, hindi ka dapat ganyan magsalita sa akin. Hindi maganda yon. Sino ba ang magiging mabait sa babaeng muntik nang pumatay sa aming dalawa, balik ni Gu Santong. Halos mapadura siya ng dugo sa galit. Tulad niya ng ama, ganoon din ang anak. Pareho silang matalas magsalita at laging nakakainis. Pinilit niyang umiti kahit nanginginig ang mukha. Bata, pwede bang mas maayos kang magsalita? May gusto lang sana akong itanong. Magsalita ka na. Napakagatlabi siya. Sige, diretsahan na. Totoo bang iniwan talaga ng tatay mo ang nanay mo? Bahagyang natigilan si Gu Santong at tumango. Nadismaya ang babae. Mahal mo ba ang nanay mo? Hindi mo ba galit ang tatay mo sa ginawa niya? Hindi. Bakit? Gulat na tanong ng babae. Tahimik na tinitigan ni Gu Santong ang laruan sa kamay niya bago bumuntong hininga. Kung nanatili si dad kay mom, mamamatay siya. Sa tingin mo, ano dapat ang ginawa niya? Nanlaki ang mga mata ng babae. Ano? Hindi siya makapagsalita. Sanzi! Naglalaro ka pa ba dyan? Dapat natutulog ka na sa oras na ito, sigaw ni Zufan mula sa malayo. Hindi na siya pinansin ni Gu Santong at tumayo. Tinatawag na ako ni dad. Kailangan ko nang umalis. Ang batang anyo ni Gu Santong, kabaligtaran ng seryoso niyang tindig, ay nag-iwan sa babae sa matinding pagkamangha. Magkamukha sila ng ama niya pero hindi naman lubusan. Mukhang hindi pala ganoon kasama si Zufan tulad ng ipinapakita niya. Samantala, pagpasok ni Gu Santong sa silid, nakita niya si Zufan na nakaupo sa mesa, may halong inis at lungkot sa mukha. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ang dami mong sinabi sa kanya? Ayoko lang na sinusumpa kanya tuwing nagkikita kayo. Ano naman? Hindi naman ako santo. Mas marami na akong sumpang natanggap kaysa mabilang. Pero ayokong makarinig ng kahit sino na sinusumpa ang tatay ko. Umakyat si Gu Santong sa kama. Noon, binubugbog ko ang sinumang magsalita ng masama tungkol sayo. Pero dahil ayaw mong nakikipag-away ako, ayoko na lang makarinig ng mga taong minumura ka. Matagal siyang tinitigan ni Zufan bago marahang tumango. Anak. Kinabukasan, nagising sina Zufan at Gu Santong matapos mag-cultivate buong gabi. Ngumiti si Gu Santong. Dad, bumalik na ang babae. Paglalaruan pa rin ba natin siya? Siyempre. Habang mas kampante tayo, mas mabuti. Hindi pa kumakagat ang tunay na isda, hahaha. Masayang nagdiwang si Gu Santong, kitang-kitang bumalik ang pagiging bata niya. Ngunit biglang lumitaw ang babae sa harap nila. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Zufan. Aalis kami ni Sanzi. Maganda. Ngumiti ang babae. Isama niyo ako. Kumunot ang noo ni Zufan. Bakit? Na, singit ni Gu Santong. Nag-enjoy kami ni Dad, bakit ka sasama? Para maging istorbo. Ngumuso ang babae at tumingin kay Zufan. Sino nang makapagsasabing hindi mo ako isusumbong kapag lumabas ka? Kaya kailangan kitang bantayan. Bahagyang pumikit si Zufan bago ngumiti ng malawak. CJ. Kung gusto mo talagang sumama, sumama ka. Basta huwag kang magkamali ng intindi. Magkamali ng intindi sa ano? Ngunit tanging tusong ngiti lang ang isinagot ni Zufan. Makalipas ang 1 oras. Oh, Sir Gu. Dinala mo na naman ang anak mo para mamasyal. Napakabuti mo talagang ama. Naku, at isinama mo pa ang iyong may bahay. Napakaganda niya. Nakakulong pala sa bahay ang napakagandang asawa ni Sir, hahaha. Habang naglalakad silang tatlo sa kalsada, sunod-sunod ang sigaw ng mga tao. Ngumingiti lamang si Zufan at tumatango. Ang babae naman ay namulang parang kamatis. Ngayon niya naintindihan ang ibig sabihin ni Zufan at nagreklamo. Bakit wala kang sinasabi? Hindi mo ako asawa, pinsan mo ako. Walang saysay makipagtalo sa mga tsismoso. Kahit ano naman ang sasabihin nila. Ngumiti si Zufan habang lihim na minamasdan ang paligid.
Ayon sa kanyang hinala, dahil ilang araw nang nagtatago ang babae, nahirapan ang mga kasamahan nitong hanapin siya. Ngunit ngayong lantad na siya sa liwanag ng araw, siguradong lalapit ang mga ito. Isa yon sa mga dahilan kung bakit niya ito isinama bilang pain. Tumigil kayo! Sino kayo? May dumaan na patrol at hinarangan sila. Nataranta ang babae at handa nang tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Zufan. Ngumiti si Zufan. Kami ang pamilyang Gu mula sa kalapit na bahay. Kinuha ng lalaki ang jade slip, sinuri ito at tumango. O, ang bagong pamilyang Gu, sina Gu Yifan, Gu Santong, at Gu Qinyan. Maaari na kayong dumaan. Ipinagpatuloy ng patrol ang pagroronda. Natulala ang babae. Ganun lang. Pinayagan nila tayo agad. Madaling nabasa ni Zufan ang iniisip niya. Nakalimutan mo ba? Nakapagparehistro na tayo ilang araw na ang nakalipas. Nasa Jade Slip ang mga larawan at detalye natin. Dito sa Flying Cloud City, isa tayong pamilya na may 3 miyembro. Kung ganoon, ano pala ang ginagawa ko nitong mga nakaraang araw? Nagtatago na parang takot na daga. Nagkibit balikat si Zufan. Nga. Bakit ka ba tumakbo? Iyan ang tawag sa mukhang guilty, G. Kahina-hinala, dagdag ni Gu Santong. Parang palaboy, pahabol pa ni Zufan. Mag-amang masayang inasar ng husto ang namumulang babae. Ngunit walang ni isa sa kanila ang nakapansin sa peres ng matang nagmamasid mula sa madilim na sulok. Dad, gusto ko nito, sa kanyan ay pati ito rin. Sa mainay na kalye, naglalakad ang 3 sa iba't ibang tindahan, na parabang isang masayang pamilya. Si Gu Santong, tulad ng karaniwang bata, ay tuwang-tuwang tumatalon sa bawat bagay na nakakahatak ng kanyang atensyon, na halos lahat ng makita niya. Spoiled na spoiled siya ni Zufan, na parang isang tunay na mayamang amo. Basta may gustong bilhin si Gu Santong, walang pag-aalinlangang naglalabas si Zufan ng spirit stones, at basta ibinabato sa mga tindero. Kukunin ko lahat yan, hahaha. Tuwang-tuwa ang mga tindero. Maraming salamat, sir. Salamat po. Lalong sumaya si Gu Santong sa bago niyang mga laruan. Nakakahawa ang saya ng mag-ama, hanggang sa pati ang dalaga ay unti-unting napangiti. Candy figurines. Halina't bumili ng candy figurines. Nang marinig iyon, agad lumingon si Gu Santong. Kumislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matandang nagtitinda. Dad, ano yon? Umiling si Zufan. Puro porma lang, walang silbi. Huwag mo nang pansinin. Ngunit sa murang isipan ni Gu Santong, tanging matatamis na candy lamang ang nasa isip. Napangiti ang dalaga. Youth Sanzi, bibilhan kita, okay? Bahagyang nagkunot noo si Gu Santong at tumingin muna kay Zufan para humingi ng permiso. Tumawa si Zufan. Hahaha, palamunin na nga siya rito, natural lang na may mapakinabangan tayo sa kanya. Kinamot niya ang ilong. Yaong Sanzi, sulitin mo na. Kunin mo lahat ng gusto mo at ubusin mo spirit stones niya. Masayang tumango si Gu Santong. Agad niyang inilibot ang tingin, hindi lang candy ang target niya kundi marami pang ibang gamit. May matamis siyang ngiti habang iniunat ang maliit niyang kamay sa dalaga. Kumibot ang mukha ng dalaga habang masamang tumingin kay Zufan. Alam ko nang masama kang impluensya sa bata. Kaya hindi ka bibili. Sinungaling ka pala. Iniwas ni Zufan ang mukha habang pinipigilan ang tawa. Nagpaot si Gu Santong gamit ang kaawa-awang poppy eyes nito. Hindi iyon kinaya ng dalaga. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, Yaong Sanzi. Bibilhin ko lahat, hahan. Lumapit siya sa nagtitinda ng candy, ngunit bago iyon ay sinamaan muna niya ng tingin si Zufan at gumawa ng mga mukha. Hindi matukoy kung nagkukunyari ba siyang cute tulad ni Gu Santong o sadyang galit lang. Habang hawak ni Zufan ang kamay ni Gu Santong, patuloy silang namasyal at nag-enjoy. Magkano po ang candy? Hush! Biglang may aninong sumulpot sa likod ng dalaga. Tinakpan ng kamay nito ang bibig niya at mabilis siyang hinila palayo. Sa loob lamang ng isang iglap, naglaho sila sa gitna ng karamihan. Wala ni isang taong nakapansin. Napatingin ang candy seller. May tumawag ba sa akin? Namamalikmata ba ako? Ang word eh. Mabilis din niyang kinalimutan iyon at bumalik sa pagtitinda. Sa isang madilim at liblib na sulok, nagpupumiglas ang dalaga sa takot. Ngunit ang kamay na nakatakip sa bibig niya ay parang bakal sa tigas.
Walang tunog ang makalabas. Nagpanik siya. Handa na sana niyang pakawalan ang kanyang kapangyarihan. Wala nang saysay ang pagtatago kung ang umatake ay mula sa Flying Cloud Manor. Yanner, ako ito. Mabilis na bulong ng lalaki bago pa siya makagawa ng padalos-dalos na galaw. Nanigas ang dalaga. Nang marinig ang boses, tumigil siya sa paglaban. Paglingon niya, tumambad ang mukha ng isang gwapong lalaki. Buhay ka, Kausin! Samantala, patuloy na naglilibang ang mag-ama. Ngunit nang lumingon sila sa likod, wala na ang dalaga. Nasaan na ang babaeng iyon? Tanong ni Gusantong. Dad, natakot ba siya dahil sa dami ng pinabili ko? Napahinto si Zufan. Iyay! Napailing siya. Ang lahat ng pinabili mo ay ilang spirit stones lang. Isa pa, mahalagang tao siya sa Eastern Lands. Sa cultivation pa lang niya, halatang mayaman siya. Matatakot dahil sa gastos. Impossible. Tumigil siya. At saan naman siya pupunta kung umalis siya? Napaisip si Gusantong. Tama. 10 araw siyang palaboy at naghihirap. Wala siyang lakas ng loob para mag-isa sa lungsod. Bigla siyang napasigaw. Nahuli kaya siya ng mga gwardiya? Umiling si Zufan. Hindi. Ang Flying Cloud Manor ang namumuno rito. Kung sila ang kumuha sa kanya, hindi nila kailangan ng patabong galaw. Basta na lang nila siyang hulihin. At dahil galing siya sa bahay natin, kung nahuli siya, damay rin tayo. Napaisip si Gusantong. Kung ganoon, ngumiti si Zufan. Sa tingin ko, mga kasama niya ang kumuha sa kanya. Nakita ang pagkalito ni Gusantong kaya nagpaliwanag siya. Palakad-lakad siya sa liwanag ng araw na parang walang problema. Natural lang na mabigla ang mga kasama niya at kunin siya para magtanong. Dahan-dahang ngumiti si Gusantong. Dad, mukhang malaking isda ang nahuli natin. Ye, sagot ni Zufan. Pero ibig sabihin niyan, matatapos na ang bakasyon natin. Ngumiti siya. Youth Sanzi, baka ito na ang huling araw nating maglibang, kaya sulitin natin. Dadalhin kita kahit saan mo gusto. Agad sumagot si Gusantong. May narinig akong street na puno ng food stalls, 100 milya sa silangan ng lungsod. Doon tayo at kumain ng marami. Napailing si Zufan. Brat, tiyan mo lang talaga ang iniisip mo. Hehehe, pagkain muna bago lahat. At nagpatuloy silang mag-ama sa pamamasyal, tila kontrolado ang lahat. Sinulit nila ang huling araw ng kanilang pahinga. Pagsapit ng hating gabi, mataas na ang buwan nang makauwi sila. Ngunit pagdating nila sa bahay, 2 kamay agad ang sumakop sa kanilang mga bibig. Agad silang hinila papasok at isinara ang pinto. Ang mga humuli sa kanila ay mga eksperto ng Soul Harmony Stage. Nanigas si Gusantong. Handa na sana siyang lumaban. Ngunit isang tingin lamang ni Zufan ang nagpahupa sa kanya. Nagkunwari silang lumalaban. Pumipiglas. Sinusubukang sumigaw. Namumula sa pagpapanggap. Sa wakas, dinala sila sa parlor. May 2 makapangyarihang eksperto na naghihintay roon. Sa pangunahing upuan ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. May bahagyang uban sa sentido. Maamong mukha ngunit mabigat ang presensya. Isa siyang Genesis stage expert. Sa isang tingin pa lamang, alam na ni Zufan. Malaking isda nga ang nahuli niya. Nang makita ng 2 lalaki na naroon na ang may-ari ng bahay at nagpupumiglas pa, sumigaw ang isa. Kapag gumawa kayo ng kahit kaunting ingay, patay kayo. Nagkunwaring nanginig si Zufan sa takot at mabilis na tumango. Ngunit nagsalita ang nasa pangunahing upuan. Tama na. Iwinagayway niya ang kamay. Mga bisita tayo rito. Hindi iyan ang tamang pagtrato sa may-ari ng bahay. Napakunot no siya. Ganito ba masisira ang reputasyong inalagaan natin sa loob ng 10,000 taon? Yes, clan head. Yumuko ang 2 at umurong. Naiwan sina Zufan at Gusantong. Ngumiti ang middle-aged man. Ngunit bago pa ito makapagsalita, nauna nang sumigaw si Zufan sa takot. Mga sir, nagkamali kayo ng tao. Galing lang ako sa malayong Western Lands. Hindi ko kilala ang dating may-ari ng bahay na ito. Huwag niyo akong gantihan, inosente ako. Tumawa ang lalaki. Hahaha, little brother, nagkakamali ka. Hindi kami naparito para maghiganti. Ngunit muli siyang pinutol ni Zufan.
Magnanakaw ba kayo? Diyos ko! Akala ko matindi ang seguridad ng Flying Cloud City. Paano nangyari ito? Kumibot ang mukha ng middle-aged man. Magnanakaw. Mas mabuti pang paghihiganti na lang. Muli niyang sinubukang magsalita. Little brother, pakinggan mo muna. Ngunit hindi pa rin tumigil si Zufan. Big brother, sir. Kita niyo namang isa lang akong hamak na Radiant Stage Cultivator. Wala akong halaga sa Flying Cloud City. Anak ko lang ang kasama ko at wala kaming kayamanan. Nabili ko ang bahay ng dating gwardiya ng Flying Cloud Manor pero hindi ako mayaman. Halos maiyak na siya habang nagmamakaawa. Sa totoo lang sobrang hirap namin. At muli na namang naputol ang paliwanag ng lalaki dahil sa walang tigil na pag-iyak at pagrereklamo ni Zufan. Kumibot ang mga mata ng lalaki habang tinitingnan ang sarili at ang hanay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sabihin niyo nga, mukha ba kaming magnanakaw? Sabay-sabay na umiling ang mga tao habang may magalang nangiti. Clanhead, huwag ninyong pansinin ang walang kwentang sinasabi ng sibilyang ito. Ano bang alam ng isang Radiant Stage Cultivator? Tama! Clanhead, baliwalain niyo na lang siya. Ang inyong dakilang reputasyon sa martial world ay hindi maihahambing sa isang magnanakaw. Takot lang siya kaya kung ano-ano ang sinasabi. Ye! Tutuwi! Nagkasundo silang lahat at tumingin kay Zufan ng may halong paghamak. Iwinagayway ng middle-aged man ang kamay. Hindi na kailangang sabihin pa yan. Humarap siya kay Zufan. Sa pagpasok namin sa bahay mo nang walang paalam, natural lamang na pagdudahan mo ang aming intensyon. Maintindihan ko yon. Tumigas ang kanyang mukha. Ngunit kami ay mga matuwid na tao. Napilitan lamang kami ng sitwasyon na gumamit ng ganitong mababang paraan. Kung magiging mukha kaming mamamatay tao at kriminal, paano kami magiging iba kay Shangguan Fion, ang taksil na nagdala ng pinakamalaking kahihiyan sa aming angkan? Wise ang Clanhead. Sabay-sabay na yumuko ang lahat. Tumango ang lalaki at mumiti. Little brother, sa totoo lang, napilitan kaming gambalain ang tahimik mong tahanan dahil wala kaming ibang mapagpilian. Umaasa akong pahihintulutan mo kaming magkubli rito ng ilang araw. Lubos akong magpapasalamat. Bahagya pa siyang yumuko kay Zufan. Tahimik na tumango si Zufan sa isip. Kahit anong paraan pa ang ginamit niya, marunong siyang manalo ng loob. Marunong magpakumbaba ngunit may dignidad. Karapat-dapat nga bilang pinuno. Pero ang mga nasa paligid niya ibang usapan yon. Sinulyapan niya ang mga kasama nito at kunwaring nanginig. Big brother, nakatutok na nga ang espada ninyo sa lig namin. Wala naman akong choice kundi patuluyin kayo. Kahit kalagkarin niyo pa ako sa kubeta kung gusto niyo. Yeah! Napatawa ang middle-aged man at sumunod ang iba. Little brother, huwag kang masyadong kabahan. Sandali lang kami rito. Hindi namin kayo sasaktan. Hihiram lang kami ng matutuluyan. Nagreklamo si Zufan. Sino bang maniniwala riyan? Kahit sinuman sa inyo, kaya akong patayin gamit lang ang isang daliri. Pagkatapos ay nagtanong siya. Big brother, saan ba kayo galing? Biglang sumigaw ang isa. Gusto mong malaman kung sino kami? Napaatras si Zufan sa takot at niyakap si Gusantong. Sinamaan ng tingin ng middle-aged man ang nagsalita bago ngumiti. Wala nang saysay ang pagtatago. Taga Eastern Lands kami. Eastern Lands? Napaisip si Zufan. Noong hinahabol ako sa Western Lands, naisip kong tumakas papuntang Eastern Lands sa pamamagitan ng Central Area. Napabuntong hininga siya. Buti na lang hindi ko itinuloy. Mukhang hindi rin pala mas mabuti sa Eastern Lands kung ang mga eksperto roon ay napipilitang gumawa ng ganito. Mukhang malala ang sitwasyon niyo. Yeah! Halos mapadura ng dugo ang middle-aged man. Little brother, pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, magnanakaw pa rin ba ang tingin mo sa amin? Nagpanik si Zufan. Hindi po. Paano ko naman ituturing na simpleng magnanakaw ang mga bayani na tulad ninyo? Ngumiti siya ng pilit. Pansamantala lang naman kayong mga bisita na nanghihiram at kumukuha. Kung maging permanente man, hindi na rin ako magrereklamo. Tuluyang lumubog ang mukha ng middle-aged man. Napahawak siya sa noo at napabuntong hininga. Ang dakilang clan head ng Shangguan clan. Sa mata ng isang hamak na cultivator. Isa lamang siyang magnanakaw at mamamatay tao.
Makalipas ang ilang sandali, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw. Father, sinabi ko na sa inyo na huwag niyo na siyang kausapin. Pumasok ang pamilyar na dalaga, kasunod ang isang gwapong binata na matalas ang tingin. Bata pa ito ngunit nasa soul harmony stage na. Kung nasa Western Lands siya, siguradong kandidato siya sa pinakamalakas ng kanyang henerasyon. Uncle. Yumuko ang binata sa middle-aged man at tumayo sa likod ng dalaga. Ngumiti ang middle-aged man kay Zufan. Kilala mo ba ang anak ko, little brother? Tumango si Zufan nang may pagtatakang mukha. Ang alam ko, pinsan ko raw siya. Napangisi ang middle-aged man. Dahil ako ang ama niya, ibig sabihin noon tiyuhin mo ako. Tumawa siya. Bumisita lang naman ang tiyuhin sa kanyang mga kamag-anak, hindi ba? Mas madali bang tanggapin yon kaysa sabihing magnanakaw kami? Tahimik na tinitigan siya ni Zufan. May prinsipyo ang lalaking ito, pero hindi siya sobrang istrikto. Kanina inagaw ang bahay, ngayon ginawa ng family visit. Interesting. Big brother. Tiyuhin. Napabuntong hininga si Zufan. Nagkunwari siyang napipilitan. Muli niyang ibinalik ang usapan sa mahalagang bagay. Kami ng anak ko ay galing sa Western Lands. Natagpuan lang namin ang dalaga na sugatan noong binili namin ang bahay. Ako ay isang alchemist, kaya nailigtas ko ang buhay niya. Pero nang dumating ang mga gwardiya, pinilit niya akong magsinungaling para mailigtas siya. Ginamit pa niya ang apelyido kong Gyu. Tumigas ang mukha ni Zufan. Isang tao palang delikado ng itago. Ngayon, napakaraming niyong estranghero sa bahay ko. Kapag nadiskubre tayo, tumango si Shangguan Fiction. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Mahigpit ang kanyang boses. Little brother, alam ko ang lahat mula kay Yan'er. Bilang ama, lubos akong nagpapasalamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Ngunit ang misyong ito ay may nakasalalay na napakaraming buhay sa Eastern Lands. Kailangan naming magtagumpay. Huminga siya ng malalim. Kaya kahit labag sa kalooban ko ang ilang desisyon, kailangan kong gawin. Kailangan naming gamitin ang bahay mo. Ipinaliwanag niya pa. Wala na kaming ibang ligtas na mapagtataguan. Alam mo kung gaano kahigpit ang seguridad. At dahil sa'yo, miyembro na ngayon ng household na ito si Yan'er. Gusto mo man o hindi, wala nang maghihinala sa kanya. Nabulunan si Zufan. Ibig ninyong sabihin papatayin niyo kami para manahimik kami? Umiling si Shangguan Fiction. Hindi. Umaasa lang ako na makikipagtulungan ka at hindi mo kami pipilitin na gumawa ng maruming paraan. Napabuntong hininga siya. Wala kaming gagawin sa inyo. Sa pinakamasama, mananatili lang kayo rito. Kapag natapos ang misyon namin, alis kami. Ngumiti siya. Pero kung tutulungan mo kami, magiging mas madali ang lahat. Tutal, pamangkin kita, hindi ba? Nag-atubili si Zufan habang tumitingin kay Gu Santong. Pero paano ako makasisiguro na hindi nyo kami sasaktan? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Shangguan Fiction. Sa ngalan ng tanyag na Shangguan Clan. Napasinghap si Zufan. Shangguan Clan? Ang pinakamalakas na clan sa Eastern Lands. Tumango ang lalaki. Ako ang clan head ng Shangguan Clan, si Shangguan Fiction. Itinuro niya ang dalaga at ang binata. Ito ang anak kong si Shangguan Kinyan. At ito ang pamangkin kong si Shangguan Yulin. Ang iba rito ay mga elder at venerable ng Shangguan Clan. Nanginginig si Zufan sa pagkabigla. Kung ganoon, si Shangguan Fion, isa sa 9 Sword Kings, ay ang I. Naggitngit si Shangguan Fiction. Mas nakababatang kapatid ko. Ngunit malamig niyang idinagdag. Simula ng pagtaksilan niya ang Eastern Lands at kumampi sa Invincible Sword. Wala na akong kapatid. Tumigas ang kanyang titig. Naparito kami upang bawiin ang kayamanang ninakaw niya mula sa Eastern Lands. Little brother, alang-alang sa alyansa ng 4 na rehiyon, sana tulungan mo kaming itago. Bumigat ang dibdib ni Zufan habang nakatingin sa matalim ngunit matalinong mga mata ni Shangguan Fiction. Pagkatapos ay tumango siya. Huwag kayong mag-alala, uncle. Nasa iisang panig tayo. Tutulungan ko ang Shangguan Clan na magtagumpay. Sandali, ano? Reflex na tumango si Shangguan Fiction dahil sa heroic momentum ng usapan. Ngunit agad siyang natigilan. Ano ang itinawag mo sa akin? Kinamot ni Zufan ang ilong. Uncle.
Hindi ba kayo mismo ang nagsabing tiyuhin ko kayo? Pagkatapos ay ipinagmalaki niya si Gu Santong. Youth Sanzi, nakakita tayo ng matibay na sasandalan. Kapag sumama tayo kay Uncle pabalik sa Eastern Lands, wala nang mga api sa atin. Tignan natin kung may maglalakas loob pang galawin tayo matapos marinig ang pangalang Shangguan. Hindi na tayo palaboy. Masayang tumawa si Zufan. Tumango si Gu Santong habang may tusong ngiti. Ye! Pagkatapos, lusubin din natin ang Western Lands at patayin lahat ng humahabol sa atin. Natulala ang lahat. Walang makapagsalita. Diyos ko, kanina lang nanginginig sila sa takot na parang mga daga. Ngayon, kapal na agad ng mukha dahil may malakas ng sandalan. Natulala ang lahat habang nakatingin sa walang hiya, ngunit magkatuwang na mag-ama. Anong klaseng mga tao ba ang dalawang ito? Hindi naman sila galing sa makapangyarihan o mayamang angkan, pero mas mayabang pa silang kumilos kaysa sa mga pamilyang may malalim na pinagmulan. Ano? Ipapangalandakan nila ang pangalan ng Shangguan clan para walang mang-api sa kanila. Sa tingin ko baliktad pa nga, gagamitin nila ang pangalan para sila ang mang-api ng iba. Kami ay mula sa dakilang Shangguan clan ng Eastern Lands. May dangal kami at alam ang kahihiyan. Hindi namin hahayaang masira ang pangalan namin dahil sa mga bastos na tulad ninyo. Lahat ay napatingin kay Shangguan Fiction. Clan head, kayo ang nagsimula nito. Kayo ang magtapos. Napailing si Shangguan Fiction habang kumikibot ang mukha. Wala siyang balak na tunay na tanggapin si Zufan bilang pamangkin. Ginamit lang niya iyon bilang paraan para mapalapit at mapagaan ang usapan. Ngunit sino ang mag-aakalang may taong ganito kakapal ang mukha na siya naman ngayon ang gagamit sa kanya? Talagang loko ang lalaking ito. Hindi ko akalaing ang may-ari ng bahay ay isang walang hiya. Habang puno ng paghamak ang mga tao sa mag-ama, si Shangguan Kinyan naman ay napatawa. Sa mga nakaraang araw, mas nakilala na niya ang dalawa at marahil siya ang pinakanakaintindi sa kanila. Nakita niyang seryosong-seryoso ang dalawa sa kanilang sinasabi, kaya natawa siya. Hoy, paano kung maging tunay ko kayong pinsan? Lumingon si Zufan at umiling. Sino bang may gustong maging kamag-anak mo? Wala lang talaga akong choice. Kung narinig iyon ni Shangguan Fiction, siguradong sasabog siya sa galit. Ano ba? Ang tanggapin kita bilang kamag-anak ay pinakamalaking biyaya ng buhay mo. Isang hakbang ka lang mula sa kapangyarihan, tapos ayaw mo pa. Talagang tanga ka. Ngunit wala na siyang magagawa. Bilang pinuno, ang salita niya ay batas. Kapag nasabi na, hindi na basta mababawi. Napabuntong hininga siya. Kung ganoon, magiging harapan kayo ng Shangguan clan at haharang sa investigasyon ng Flying Cloud Manor. Kapag nakabalik tayo sa Eastern Lands, gagantimpalaan kayo. Yes, Uncle. Malapad ang ngiti ni Zufan. Lalo lamang sumakit ang ulo ni Shangguan Fiction. Napatingin siya sa tunay niyang pamangkin, marangal, matikas, at kapuri-puri. Pagkatapos ay tumingin siya sa bagong si pamangkin. Tusong mga mata. Payat. Mukhang manloloko. Napabuntong hininga siya. Alam niyang pag-uwi niya, baka habang buhay siyang kutyain dahil dito. Pagod na pagod niyang iwinagayway ang kamay. Dahil nagkaintindihan na tayo, maaari na kayong umalis. Tumayo si Shangguan Fiction at naglakad papunta sa likod bahay. Uncle, hayaan niyong ihatid ko kayo sa magandang silid. Agad sumunod si Zufan na parang sobrang sipsip. Ha, payagan niyong magsilbi ang inyong pamangkin. Umiling si Shangguan Fiction. Hindi na. Nakapili na kami ng mga silid. Gampanan mo na lang ang tungkulin mo. Ngunit hindi tumigil si Zufan. Paano ko hindi gagawin? Responsibilidad ko ito bilang pamilya. Buwisit ang responsibilidad mo. Pagkakamali ko lang ang lahat ng ito. Napapikit si Shangguan Fiction sa inis. Gusto na niyang itulak palayo si Zufan, ngunit patuloy itong dumikit habang walang tigil sa pambobola. Lalo lang siyang nainis. Bam! Biglang may malakas na tunog. Napaatras si Zufan. Pagtingala niya, nakita niya ang tunay na pinsan. Malamig ang titig ni Shangguan Yulin. Walang salita, hinawakan niya ang braso ni Shangguan Fiction at inilayo ito. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Shangguan Fiction. Isa-isang umalis ang iba habang pinagtatawanan si Zufan. May ilang salita na malinaw na umabot sa pandinig nila. Humph, isang social climber na hindi marunong tumigil.
Mapapahiya ang Shangguan clan dahil sa mga basurang iyan. Tama. Pero ano bang magagawa natin? Sinwerte lang sila dahil kailangan natin sila. Tumawa ang isa. Ang pangalan pa lang ng Shangguan clan sapat na para ipagyabang ng mga ulol na iyon sa ilang buhay. Mahigpit na kinuyom ni Gu Santong ang kanyang kamao. Ngunit pinigilan siya ni Zufan. Biglang lumapit si Shangguan Qinyan na masigla. Youth Sanzi, tunay mo na akong tita ngayon, hay. Hinawakan niya ang mukha ng bata ng may ngiti. Malamig ang tingin ni Gu Santong. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi kita tita. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Zufan. Hindi pa kailanman naranasan ng Invincibles Camp ang ganitong klaseng kahihiyan. Lahat ng ito para sa misyon. Siguro dapat iniwan ko na lang siya kay Kunpeng. Bata pa siya at hindi siya gagalawin ni Kunpeng. Doon, hari siya. Hindi ko dapat siya pinapangunahan sa pagpili ng tama o mali. Natulala si Shangguan Qinyan. Anong nangyari kay Yaong Sanzi? May nasabi ba akong mali? Umiling si Zufan. Hindi ikaw. Alam mo naman ang mga bata, pabago-bago ng mood. Hayaan mo na. Aalagaan ko siya. See you. Habang pinapanood silang umalis, bakas ang pag-aalala sa mukha ni Shangguan Qinyan. Mula sa likuran, lumapit ang matangkad na si Shangguan Yulin. Kausin, ano ang tinitingnan mo? Napabuntong hininga si Qinyan. Nagtataka lang ako kung bakit parang galit na galit si Yaong Sanzi. Natawa si Yulin. Galit? Ha, para sa dalawang sakim na tao, dapat nga nagdiriwang sila. Ang makapasok sa Shangguan clan ay napakalaking biyaya. Ano ang ikagagalit nila? Sinamaan siya ng tingin ni Qinyan. Anong alam mo? Hindi sila ganoon. Umismid si Yulin. Hindi. Kitang-kita namang makapal ang mukha at sobrang bastos nila. Bakit ikaw lang ang kumakampi sa kanila? Umiling si Qinyan. Wala kang alam. Kasama ko sila nitong mga nakaraang araw. Mabubuti sila. Pinahahalagahan nila ang isa't isa. At hindi sila sakim sa kapangyarihan. Tumigas ang boses niya. Kung gusto nila ng kapangyarihan, matagal na nila akong isinumbong sa Flying Cloud Manor. Tumawa si Yulin. Iyon ay dahil mahina sila at takot na patayin mo sila. Mabilis na umiling si Qinyan. Hindi. Kailanman hindi sila natakot sa akin. Sa katunayan, lagi pa nga nila akong iniinis sa mga masasakit nilang salita. Matatag ang kanyang titig. May sarili silang pinagdadaanan. Ang mga panlalait at matitigas na salita ay panlabas lang. Huwag mo silang husgahan agad. Bahagyang kumunot ang noo ni Yulin. Kausin, bakit lagi kang kumakampi sa iba? Agad siyang sinagot ni Qinyan. Hindi sila iba. Hindi mo ba narinig? Tinawag ni Father si Sir Gu na pamangkin. Umismid si Yulin. Kalokohan lang iyon. Makapal lang ang mukha ng lalaking iyon, kaya pilit siyang sumisingit sa clan. Si Uncle ay taong marangal. Hindi siya dapat nilalapitan ng isang basurang tulad niya. Tumaas ang boses ni Qinyan. Ilang beses ko nang sinabi, huwag mong husgahan ang libro sa pabalat nito. Galit siyang tumalikod at umalis. Nagliyab sa galit ang mga mata ni Shangguan Yulin. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao. Ayusin ko rin kayong dalawa balang araw, maghintay lang kayo, mga salot. Pagbalik ni Zufan sa silid, nakita niya si Gu Santong na nakahiga sa kama. Malungkot ang mukha nito habang nakasubsob sa unan. Dahan-dahang tinapik ni Zufan ang likod nito. Ano ba, brat? Galit ka? Tumawa. Magandang umaga, seniors, hahaha. Maagang maaga pa lamang ay papunta na sa pintuan sina Zufan at Yaong Sanzi nang mapatigil sila sa gulat nang makitang may mga tao nang nakabantay roon. Ngunit hindi nito napigilan si Zufan nang umiti at bumati. Sa may labasan ay nakapwesto ang mga gwardiya, mga soul harmony experts na naglalabas ng mabibigat na aura. Sinulyapan sila ng dalawang lalaki bago sabay na iunat ang mga kamay upang harangan ang daan. Nagtakang tumingin si Zufan sa kanila habang may pangungutyang ngiti ang isa. Pasensya na, Sir Gu. Pamangkin ka na ng clan head. Para sa kaligtasan mo, mas mabuting manatili ka muna sa loob. Napatawa ng pilit si Zufan. Ah, ganoon ba? Ngayon pala mahalaga na ako, hahahan. Pilt ang ngiti niya.
Mukhang seryoso talaga kayo sa kaligtasan namin. Hehehe, salamat. Tumango siya habang nakangiti, sa kamarahang inakay si Yaong Sanzi pabalik. Waribang wala na siyang balak umalis. Puno ng paghamak ang tingin ng dalawang bantay sa mag-ama. Madilim ang mukha ni Gu Santong habang nagngingit-ngit. Buwisit na mga bastardo. Inagaw na nga ang bahay natin, ikinukulong pa tayo. Ngumiti si Zufan ng tuso. Dahan-dahan, Yaong Sanzi. Hindi ba sinabi ko na sayo? Kahapon na ang huli nating araw ng kasiyahan. Nagningning ang kanyang mga mata. Mas mabuti nga ito para sa atin. Gusto nila tayong manatili rito. Sige, gamitin natin yon para mabantayan ang bawat galaw nila. Kapag kumilos na sila at sumagupa sa Flying Cloud Manor, tayo ang aaning benepisyo at matatapos ang misyon natin. Tumango si Gu Santong ngunit halatang hindi pa rin masaya. Sa mga duwag na yon, sinong nakakaalam kung gaano tayo katagal makukulong dito? Tumawa si Zufan. Hahaha, hindi magtatagal ang mga yan. Habang tumatagal, mas lumalaki ang panganib para sa kanila. Mas desperado silang matapos ito kaysa sa atin. Hinimas niya ang ulo ng bata. Ang kailangan lang nating gawin, maghintay. Napabuntong hininga si Gu Santong at tumango. Balik na naman tayo sa kulungan. Hindi naman ito ang unang beses mula sa tiyanyo. Biglang may maliwanag na boses na umalingaw-ngaw. Galing ba kayo sa labas? Nagulat ang dalawa. Paglingon nila, nakita nila ang batang dalaga. Nauna ang pamilyar niyang halimuyak bago lumitaw ang eleganteng figura ni Shangguan Kinyan. Pagkakita kay Gu Santong, agad niya itong niyakap at pinisil ang pisngi. Youth Sanzi, na-miss mo ba si Auntie kagabi? Napailing si Zufan. Hoy, miss. Isang gabi pa lang ang lumipas, hindi isang taon. Kahit kamag-anak mo hindi ka agad mamimiss. At hindi naman kayo close ni Yaong Sanzi. Sino bang mamimiss ka? Mukhang pareho sila ng iniisip ni Gu Santong. Malamig itong tumingin. Sino bang mamimiss ka? Parang tinamaan sa dibdib si Kinyan. Mapait ang ngiti niya. Yaong Sanzi, ang tigas mo pa rin. Bitawan mo ako. Matutulog ulit ako. Nagpaling siya sa ibang direksyon. Natigilan si Shangguan Kinyan. Bakit napakalamig niya sa akin? Kanino ba siya galit? Napatingin siya kay Zufan. Tumawa ito. Huwag mo na lang pansinin. Nag-inarte lang iyan. Nangako kasi akong ilalabas ko siya para mamasyal, pero... Umiti siya ng alanganin. Alam mo naman, bagong tao na ako ngayon. Nag-aalala ang clan sa kaligtasan ko. Kaya kailangan naming manatili sa loob. At ang batay. Biglang sumabog si Kinyan sa galit. Pinipigilan nila kayong lumabas? Tumaas ang boses niya. Bahay niyo ito at bisita lang kami. Paano nila nagagawang tratuhin kayo ng ganito? Lampas na yan sa linya. Hindi ganito kakapal ang mukha ng Shangguan clan. Yumakap siya kay Gu Santong. Yaong Sanzi, huwag kang mag-alala. Ilalabas ka ni Auntie. Karga si Gu Santong, nagmarsa siya papunta sa pintuan na parang mandirigma. Napangisi si Zufan. Aliw na aliw siya sa mangyayari. Yaong miss. Agad yumuko ang dalawang bantay kay Kinyan, malayong malayo sa pakikitungo nila kay Zufan. Galit na sigaw ni Kinyan. Ano bang ginagawa ninyo? Bahay ito ng Gu household. Bakit ninyo hinaharangan ang dalawang ito? Sanay na ba kayong umasta bilang magnanakaw? Inaagaw ninyo ang bahay ng iba. Nakalimutan na ba ninyo ang mga prinsipyo ng Shangguan clan? Nagkatinginan ang dalawang bantay. Young miss, pakiusap eh. Utos po ito ng clan head. Kami ay tagasunod lamang. Nanginig ang kilay ni Kinyan. Dad. Impossible. Malinaw niyang sinabi na alagaan ang mag-ama at maging magiliw sa kanila. Tinuring pa nga niya si Sir Gu na pamangkin. Nag-aatubiling sumagot ang isa. Marahil nag-aalala lang ang clan head sa bago niyang pamangkin kaya ayaw niyang lumabas ito. Hindi ligtas ang bayan. Kalokohan. Putol agad ni Kinyan. Huwag ninyo akong pagsinungalingan. Wala silang kinalaman sa Shangguan clan. Walang humahabol sa kanila sa Flying Cloud City. Kinukulong inyo lang sila rito. Huminga siya ng malalim. Ako ang nagdala sa inyong lahat dito, tapos ganito ang gagawin nyo. Tungkulin kong kampihan ang tunay na may-ari ng bahay.
Kaya umalis kayo sa daan. Ilalabas ko sina Yaong Sanzi at Sir Zhu. Nagkatinginan ang dalawang bantay. Labis ang kanilang pag-aalinlangan. Mula sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Zufan ang lahat. Sa totoo lang, gusto niyang gamitin ng Shangguan clan ang kanilang impluensya para sa kanya. Ngunit hindi rin masamang guluhin ang sitwasyon. Kung may sinumang mula sa clan ang gustong apihin siya, kailangan niyang ipakitang hindi siya basta-basta. Perpekto ang gulong ito. Makikita ng lahat na kampi sa kanila ang Yaong Miss ng Shangguan clan. At matatakot ang sinumang gustong manggulo. Tahimik siyang ngumiti. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, may sumigaw. Cousin, ipinapatawag ka ni Uncle. Pwede ring sumama ang mag-amang Gyu. Napabuntong hininga ang dalawang bantay. Sa wakas, dumating na ang utos ng clan head. Pupuntahan ko muna si Dad pagkatapos lalabas tayo. Masamang tingin ang ibinigay ni Kinyan sa dalawang bantay. Yakap pa rin si Gu Santong. Sir Gu, ipapaliwanag natin ang lahat kay Dad. Tumango si Zufan at sumunod. Bam! Biglang may humarang sa kanyang daan. Nabangga siya at napaatras ng 5 hakbang. Si Shangguan Yulin yon. Napangisi si Zufan sa loob-loob. Ayan na. Sinisimulan na niya akong pahirapan. Kagabi pa lang at ngayon muli halatang naghahanap ng gulo. Hindi napansin ni Kinyan ang nangyari dahil abala ito sa paglalakad. Pinanood ni Yulin ang paglayo nito bago malamig na nagsalita. Lumayo ka sa Yaong Miss. Ang mga basurang social climber na tulad ninyo ay walang mararating. Pagkasabi noon, umalis siya. Tumaas ang kilay ni Zufan habang matalim ang titig. Pagkatapos ay umiling siya. Ganyan talaga ang mga anak clan, kulang sa talento pero sagana sa kayabangan at kaliitan ng isip. Habang iniingatan mo ang pangalan ng Shangguan clan, mas malaki pa ang layunin ko. Umiling siya at nagpatuloy. Nagtipon silang lahat sa parlor. Naroon na sina Shangguan Kinyan at Shangguan Fiksyong. Pagkakita sa ama, agad nagreklamo si Kinyan. Tumawa si Shangguan Fiksyong. Hahaha, sige na. Iniisip ko lang ang kaligtasan nilang dalawa. Papagalitan ko ang mga taong iyon. Bilang pinuno, mabilis niyang naayos ang usapin. Pagkatapos ay humarap siya kay Zufan. Yifan. Miyembro ka na ngayon ng Shangguan clan. Kaya kailangan mong pasanin ang responsibilidad. Wala sa amin ang maaaring lumabas. Kaya sa iyo mapupunta ang gawain ng pangangalap ng impormasyon. Tumango siya kina Kinyan at Yulin. Kinyan, Yulin. Kayo ang tutulong sa kanya, lantaran man o patago. Biglang lumiwanag ang mukha ni Kinyan. Ibig sabihin pwede nang lumabas si Yaong Sanzi. Ngumiti si Shangguan Fiksyong. Siyempre. Sinabi ko namang maling pagkaintindi lamang iyon. Hindi ko kailanman binalak na ikulong sila rito. Great! Masayang nagdiwang si Kinyan habang niyayakap si Gu Santong. Ngumiti rin si Yaong Sanzi. Ngunit si Zufan lamang ang nanatiling tahimik. At sa kanyang mga mata, makikita ang malamig at mapanuring pag-isip. Isang pamilya na binubuo ng 3 ang makikitang masayang naglalakad sa mataong lansangan. Magkahawak kamay sina Zufan at Shangguan Kinyan habang nasa gitna nila si Gu Santong. Sa paningin ng mga tao, isa silang masayang mag-asawa na inilalabas ang kanilang anak upang mamasyal, dahilan upang mainggit ang maraming nakakita, lalo na ang mga binata. Ngunit may isang taong lihim na nagmamasid mula sa isang madilim na sulok, halos magitngit sa sobrang selos habang namumula ang mga mata. Inutusan ni Shangguan Fiksyong ang 4 na lumabas upang mangalap ng impormasyon dahil ang iba nilang kasamahan ay masyadong kapansin-pansin sa kanilang tindig at aura. Tiyak na mapapansin sila agad ng mga gwardiya ng Flying Cloud City. Dahil nasa Radiant Stage at Ethereal Stage lamang sina Zufan, Shangguan Kinyan, at Gu Santong, natural silang nakihalo sa karamihan at walang sinumang naghinala sa kanila. Maging si Shangguan Yulin, na bagong Soul Harmony Stage Cultivator pa lamang, ay hindi rin kahina-hinala sa paningin ng iba. Hinati nila ang kanilang misyon sa 2 bahagi. Si Shangguan Yulin ay kumikilos mula sa mga anino, samantalang ang huwad na pamilya ay lantaran namang naglalakad sa mga lansangan. Ito lamang ang praktikal na paraan dahil nakatala si Zufan bilang may-ari ng bahay na kanilang tinutuluyan, samantalang si Shangguan Yulin ay walang legal na pagkakakilanlan sa lungsod. Bilang isang walang papeles na binata, wala siyang magagawa kundi manatili sa mga anino,
habang lihim na nagsiselos sa masayang pamilya sa kanyang harapan. Habang naglalakad, sunod-sunod ang hiling ni Gu Santong. Dad, gusto ko yon. Heto. Auntie, gusto ko rin ito. Heto. Dad, auntie, gusto ko lahat. Bibilhin natin lahat. Masayang pinagbibigyan ni Zufan at Shangguan Kinyan ang bawat hiling ng bata, samantalang si Shangguan Yulin ay lalo lamang pinahihirapan ng kanyang damdamin. Hindi ang mismong makita ang babaeng hinahangaan niyang kasama ang ibang lalaki ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang wala siyang magawa upang pigilan iyon. Unti-unti siyang nilalamon ng kawalan ng magagawa. Biglang tumulog ang isang malakas na gong. Napalingon ang lahat ng tao at lumapit sa pinanggagalingan ng ingay. Isang gwardyang nasa Soul Harmony Stage ang tumutugtog ng gong upang ipahayag ang isang mahalagang anunsyo. Naway makinig ang lahat ng mamamayan ng Flying Cloud City. May mahalagang utos mula sa Imperial Capital. Ang kanyang kamahalan na Crown Prince ng Sword Star Empire ay nakaranas ng cultivation deviation at tuluyang nasira ang kanyang dansyan. Maraming alchemist na ang sumubok na gamutin siya ngunit walang nagtagumpay. Dahil dito, inaanyayahan ang lahat ng mahuhusay na alchemist mula sa iba't ibang panig ng imperyo na magtungo sa Imperial Capital. Ang mga nagnanais ay maaaring magparehistro sa Flying Cloud Manor. Matapos ang masusing pagsusuri, ang mga kwalipikado ay ipapadala sa Imperial Capital. Magtagumpay man o hindi sa pagpapagaling sa Crown Prince, tiyak ang inyong magandang kinabukasan. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Nagningning ang mga mata ng maraming tao sa pananabik. Sa sentrong bahagi ng imperyo, iisa lamang ang naghahari, ang Sword Star Empire. Ang makapasok sa Imperial Capital ay sapat na upang mabago ang buong buhay ng sinuman. Tahimik na nag-isip si Zufan. Totoo man o hindi ang sinapit ng Crown Prince, isa itong magandang pagkakataon upang makapasok sa Flying Cloud Manor. Kung maagang mapag-aralan ang lugar at ang depensa nito, magiging mas madali ang kanilang misyon. Lumapit si Shangguan Kinyan at mahinang nagsalita matapos tiyaking walang nakakarinig. Cousin, matagal na tayong naglalakad. Mukhang pagod na si Sanzi. Bumalik na tayo. Alam agad ni Zufan ang tunay nitong ibig sabihin, nais nitong iparating ang kanilang nalaman sa iba. Tahimik siyang tumango. Ilang hakbang pa lamang ang kanilang nalalakad nang biglang dumaan ang isang anino. Sa isang iglap, nahila sila nito papunta sa isang madilim na eskinita. Kausini. Pagtatakang sambit ni Shangguan Kinyan. Kayo na ang bumalik kasama ang bata, sabi ni Shangguan Yulin. May nakita akong kahina-hinalang kilos ng mga tao mula sa Flying Cloud Manor, ngunit hindi ako makakalapit ng mag-isa. Kailangan kong isama si Brother Gu bilang takip. Walang pagdududa namang tumango si Shangguan Kinyan. Sige, pero mag-ingat kayo. Siguraduhin mong ligtas na makakabalik si Sir Gu. Radiant Stage pa lamang siya. Kahit sino ay kayang talunin siya. Piliting umiti si Shangguan Yulin kahit puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Kausin. Ibabalik ko siyang ligtas. Masayang umiti si Shangguan Kinyan at umalis kasama si Gu Santong. Ngunit nabasa ni Zufan ang tunay na kahulugan ng tingin ni Shangguan Yulin. Gayunman, nanatili siyang tahimik, interesado kung ano talaga ang balak nito. Samantala, pagbalik ni Shangguan Kinyan sa kanilang tinutuluyan, agad niyang ibinalita ang tungkol sa pagre-recruit ng Flying Cloud Manor ng mga alchemist. Nagulat si Shangguan Fiction. Totoo ba ito, Yanner? Tumango siya. Narinig ito ng buong lansangan. Napaisip si Shangguan Fiction. Kung gayon, malamang ay totoo. Isa itong magandang pagkakataon upang makapasok sa Flying Cloud Manor, ngunit maaari rin itong isang patibong. Napansin niyang wala si Shangguan Yulin. Nasaan si Yulin? May natuklasan daw siyang bakas patungo sa Manor kaya isinama niya si Gu Yifan bilang takip. Tumango si Shangguan Fiction. Palaging maingat si Yulin. Sigurado akong may dahilan siya. Ligtas si Gu Yifan habang kasama niya. Pagkatapos pag-isipan ng ulat, nagtungo siya sa silid ng tatlong matatandang elder. Matapos niyang ipaliwanag ang lahat, sinabi niya, hindi pa rin natin alam kung pagkakataon ba ito o bitad. Ngumiti ang isa sa mga elder. Magkasabay palaging dumarating ang panganib at pagkakataon. Ano man ang katotohanan, ito ang pinakamagandang pagkakataon nating mapasok ang Flying Cloud Manor. Mas mabuti ito kaysa sumugod ng walang plano.
Marami na tayong nawala noong nakaraang pagkakataon, at muntik pang mamatay ang iyong anak. Ipinaliwanag ni Shangguan Fixong na isinama lamang niya ang mga kabataan dahil hindi sila kilala ni Shangguan Fion at maaari silang magsilbing tagamasid. Napabuntong hininga ang isang elder. Handa kaming mamatay alang-alang sa banal na sandata, ngunit ang mga kabataang ito ang kinabukasan ng Eastern Lands. Mahirap silang isugal. Tumango si Shangguan Fixong. Pagkatapos ay nagsalita ang isa pang elder. Wala ni isa sa atin ang maaaring pumasok sa manor. Kahit makalipas ang 100 taon, makikilala pa rin tayo ni Shangguan Fion. Napakunot noo si Shangguan Fixong. Ibig sabihin, isa sa mga kabataan lamang ang maaaring ipadala. Ngunit sino sa kanila ang may sapat na husay sa alchemy upang makapasok? Tahimik na umiling ang lahat. Marami tayong mahuhusay na cultivator, ngunit wala tayong tunay na alchemist. Bukod pa roon, dagdag ng isang elder, napakaraming alchemist ang pupunta roon. Kung wala kang lakas na hindi bababa sa soul harmony stage, mahihirapan kang mapansin. Sa huli, napabuntong hininga si Shangguan Fixong. Mukhang siyulin lamang ang maaari nating subukan. Tahimik na tumango ang 3 elder. Bagamat hindi siya isang alchemist, siya lamang ang natitirang pag-asa sa hanay ng mga kabataan. Kung ganoon kasinungalingan lang ba ang balita tungkol sa Crown Prince? Sa loob ng isang malawak at napakagarang bulwagan na kumikislap sa yaman, isang gwapong lalaki ang nakaupo sa pangunahing upuan habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Kumislap ang kanyang mga mata na tila may kidlat habang pinagmamasdan ang binatang nakaupo sa kaliwa niya. Payat at kalmado ang binata, may banayad ng ngiti sa labi. Sa unang tingin ay tila mahina siyang tao na matutumba sa isang bahagyang ihip lamang ng hangin at walang taglay na tikas ng isang mandirigma. Ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay nagsasabing kabaligtaran ang katotohanan. Kahit ang nasa pangunahing upuan ay hindi siya magawang maliitin. Punong ministro, ano ba talaga ang balak mong gawin? Malamig na tanong niya. Malawak ang naging ngiti ng binata. Ha ha ha. Ako yata ang dapat magtanong niyan, Sword King Fion. 2 buwan na ang nakalipas nang magkaroon ng malaking kaguluhan sa Flying Cloud Manor dahil sa pagpasok ng daan-daang eksperto. Bakit hindi mo ito iniulat sa Imperial Capital? Ang lalaking nasa trono ay walang iba kundi si Shangguan Fion, dating pinakamalakas na eksperto ng Eastern Lands na ngayon ay isa ng Sword King ng Sword Star Empire. Samantala, ang payat na binata ay si Bailey Jingwei, ang punong ministro ng Sword Star Empire, isa sa ilang taong may kapangyarihang halos kapantay ng 9 na Sword Kings. Hush! Sa kailaliman ng isang masukal na kabubatan, mabilis na humagibis ang 2 anino sa pagitan ng mga puno bago tuluyang huminto. Ang isa ay matikas at matalim ang mga tampok ng mukha, naglalabas ng aura ng isang Soul Harmony Stage Cultivator, si Shangguan Yulin. Ang isa naman ay payak lamang ang anyo, ngunit may malalim at mapanuring mga mata, si Zufan. Nagkunwaring nagtataka si Zufan habang pinagmamasdan ang kabubatan ng kawayan sa kanilang harapan. Cousin, ano bang kakaiba rito? Wala naman akong nakikitang anumang kahina-hinala. Sa isip ni Shangguan Yulin ay agad siyang napamura. Sinong cousin mo? Hamak kang oportunista. Ang alam mo lang ay umasa sa kapangyarihan ng iba. Kaya naloko mo ang pinsan ko sa matatamis mong salita. Ngunit hindi niya ipinakita ang galit na yon. Ngumiti lamang siya. Brother Gu, nang minamasdan ko ang mga gwardiya kanina, parang nakita kong dumaan sila rito. Hindi ako makapag-imbestiga ng mag-isa kaya isinama kita. Kung sakaling may makita tayong mga gwardiya, sabihin mo na lang na namamasyal tayo. Talaga? Pero wala naman akong nakikitang bakas ng tao. Kunot noong tumingin si Zufan sa paligid. Bahagya siyang itinulak ni Shangguan Yulin habang palihim na nakangisi. Sige na. Tumingin ka pa sa unahan. Sigurado akong may mga gwardiya roon. Kapag may nalaman tayo, makakakuha pa tayo ng papuri mula kay Uncle. Sage Yu. Mabagal na naglakad si Zufan papalayo. Samantala, si Shangguan Yulin ay unti-unting umatras, lumalayo habang malamig na nakatitig sa kanyang likuran. May bakas pa ng mamamatay taong hangarin sa kanyang mga mata. Hush! Bigla niyang inilabas ang isang malakas na palm strike patungo sa likod ni Zufan. Napasinghap si Zufan. Alam niyang may masamang balak si Shangguan Yulin. Ngunit hindi niya inaasahang kikilos ito ng ganoon kabilis. Sa isang iglap, maraming bagay ang sumagi sa isip niya.
Kung iwas siya, mabubunyag ang kanyang tunay na lakas. At kapag nangyari iyon, baka wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Shangguan Yulin upang hindi mabunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit paano naman niya ipaliliwanag iyon sa buong Shangguan clan? Kung papatayin niya ang isa sa kanilang mga kabataan, tiyak na siya ang unang paghihinalaan. Kung tatamaan naman siya, kailangan niyang magpasya kung paano kikilos ang isang cultivator ng Radiant Stage, o Ethereal Stage, o Soul Harmony Stage. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay matagal ng kasintibay ng isang Soul Harmony Cultivator. Hindi ang pag-atake ang problema, kundi ang magiging reaksyon niya pagkatapos. Bahala na ni. Kung mabunyag man ako nandyan pa rin ang opsyon na patayin siya. Kung nalaman lamang ni Shangguan Yulin ang iniisip ni Zhu Fan, baka lalo siyang magalit. Isa siya sa pinakamahuhusay na kabataan ng Shangguan clan at kilala sa buong Eastern Lands. Ngunit ang taong sinusubukan niyang paslangin ay hindi man lamang iniisip kung paano mabubuhay. Ang iniisip nito ay kung paano siya lolokohin. At kung kinakailangan, patayin siya. Hush! Biglang nanigas si Zhu Fan na parang huli na niyang naramdaman ang paparating na hangin mula sa likuran. Hindi sapat ang lakas ng ataking ito para pumatay ng isang Radiant Stage Cultivator. Mukhang sugatan lang ang balak niya. Kung ganoon, sasabay ako sa kanyang plano. Palihim na sinugatan ni Zhu Fan ang sarili niyang katawan. Pinunit niya ng bahagya ang laman upang magkaroon ng totoong sugat. Pagkatapos ay pinilit niyang umubo ng dugo. Saka lamang tumama ang palad ni Shangguan Yulin. Bam! Iyay! Eksaktong tumalsik ang dugo sa kanyang bibig kasabay ng pagtama ng atake. Bumagsak siya sa lupa at nagkunwaring nawalan ng malay. Napangisi si Shangguan Yulin na parang tusong soro. Lene! Sinabihan na kitang lumayo sa pinsan ko. Kasalanan mo na ito. Lumapit siya kay Zhu Fan. Unti-unting bumalot ang malamig na enerhiya sa kanyang kanang kamay. Nararamdaman niyon ni Zhu Fan kahit nakapikit siya. Ano na naman ang balak ng gagong ito? Malamig na umiti si Shangguan Yulin. Huwag mong isipin na dahil ginagamit ka ng Shangguan clan bilang takip ay wala nang gagalaw sa'yo. Hindi ka namin maaaring patayin. Pero walang nagsasabing hindi ka namin maaaring sirain. Ito ang crippling hand. Wala itong espesyal na anyo. Ngunit kapag tinamaan nito ang pangunahing pressure points mo unti-unting mabubulok ang iyong mga meridian. Sa loob ng 10 araw hihina ang daloy ng yuan ki mo. Pagkaraan ng 20 araw bagsak ang cultivation mo. At pagdating ng 1 buwan, isa ka ng ganap na inutil. Ang pinakamaganda pa hindi mo malalaman kung bakit. At kapag isa ka ng walang silbing cripple, wala ka ng karapatang lumapit pa sa pinsan ko. Hahaha! Biglang may mabigat at paos na tinig na umalingaw-ngaw. Pero may mga bakas pa rin ang nangyari ngayon. Hindi ka ba natatakot na matuklasan ni Shangguan Fixyong ang tunay mong ugali at pagbawalan kang lumapit sa kanyang anak? Patuloy pa ring nakangisi si Shangguan Yulin. Ha! Impossible. Hindi naman nakita ng gagong ito kung sino ang umatake sa kanya. Sasabihin ko lang na nakasalubong namin ang isang patrol. Sa gitna ng laban, tinamaan siya mula sa likuran. Kapag ibinalik ko siya sa kampo, maaaring magduda si Uncle sa pagiging cripple niya. Pero iisipin niyang epekto iyon ng sugat ngayon. Hindi niya ako paghihinalaan. Hahaha. Bigla siyang natigilan. Sandaliin. Sino ka? Nawala ang kanyang tawa. Wala siyang makita. Ngunit malinaw niyang narinig ang tinig. Isang nakakatindig balahibong tawa ang umalingaw-ngaw. Hehehe. Batay. Nakikita kong napakatuso mo. Makasarili. Sakim. Walang prinsipyo. At sobrang mayabang. Bagay na bagay ka sa landas ng demonyo. Bakit hindi mo iwan ang Shangguan clan at maging alagad ko? Hush! Sa isang iglap, nabalot ng kadiliman ang buong paligid. Parang nilamon ng anino ang langit. Naputol ang ugnayan ni Shangguan Yulin sa tunay na mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Domain so. Ngunit mabilis din siyang umisi. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Isa akong Soul Harmony Cultivator. Ikaw ay nasa ethereal stage lamang.
Wasakin ko lang ang dumain na ito sa isang suntok. Inipon niya ang kanyang lakas at sumugod. Ngunit bago pa niya mailabas ang suntok. Dragon Trapping Chain. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Hush! Isang napakalaking kadena ang biglang pumulupot sa kanyang katawan. Tumagos ito sa kanyang laman. At sa isang iglap, nahinto ang pagdaloy ng kanyang yuan qi. Kasabay nito ay bumagsak sa kanya ang napakabigat na puwersa. Hindi na siya makagalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Muling nagsalita ang misteryosong tinig. Hehehe. Batay. Napakalawak ng mundong ito. Hindi lahat ng ethereal stage cultivator ay mas mahina kaysa sa soul harmony stage. Masyado kang mayabang. Nag-echo ang boses sa buong kadiliman. Unti-unting nilamon ng takot ang puso ni Xiang Guanyulin. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kaharap. Ni hindi niya maintindihan ang kakaibang teknik na ginamit nito. Kailanman ay hindi pa siya nakarinig ng isang soul harmony cultivator na madaling napigilan ng domain soul ng isang ethereal stage cultivator. Habang siya ay walang makita sa paligid, may isang taong malinaw na malinaw ang nakikita. Sa kabilang panig ng dumain, nakangising pinagmamasdan ni Zufan ang nakagapos na si Xiang Guanyulin. Nagbago rin ang kanyang boses upang hindi makilala. Hehehe. Batay. Habang pinagmamasdan kita, parang nakikita ko ang sarili ko noong kabataan ko. Napakasama ng ugali mo. Napakababa ng moralidad mo. Napakasakim mo. Talagang bagay ka sa aking landas. Kaya ngayon, gagawa ako ng isang pambihirang pagbubukod. Tatanggapin kitang alagad. Lumuhod ka ng 100 beses. At tawagin mo akong Master. Hahaha. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload na